Kapag ipinanganak ka sa isang makapangyarihang pamilya, maaari mong isipin na nasa iyo ang lahat, kayamanan, katanyagan, at kapangyarihan. Ngunit may mga bagay na hindi mabibili ng pera at kapangyarihan. Ang katotohanan tungkol sa iyong pamilya, ang mga madilim na lihim na nakabaon sa loob ng mga dingding ng mansyon. Iyan ang kwentong sasabihin ko sa iyo ngayon. Slow motion footage ng isang kahanga-hanga, sinaunang mansyon na natatakpan ng alikabok ng panahon. Ang mga dingding ay tila naglalaman ng hindi mabilang na mga lihim. Ang madilim na liwanag mula sa mga lamp ay sumisikat sa matataas na bintana na lumilikha ng isang madilim na kapaligiran. Isang figura ang pumasok sa gate ng mansion. And my name is Roman. Ako ang pangatlong anak ng isang pamilya na hindi maikakaila ng sinuman ang ating yaman at kapangyarihan sa Negros. Kung ano ang meron ako mula noong bata ako, parang masyadong perpekto, masyadong maluho. Ngunit sa likod ng napakagandang hitsura na yon, may mga bagay na hindi ko inaasahan. Larawan ni Roman noong bata, nakaupo at naglalaro sa isang malaking sala. Umalingaw ang tawanan at daldalan sa kabilang kwarto, ngunit ang kanyang mga mata ay nakakalat na para bang nararamdamang may mali. Masyadong perpekto ang lahat sa paligid niya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may walang laman. I grew up in a family where all I had to do was enjoy myself. No need to work. No need to worry about the future. But life is never what it seems on the outside. Dahil may mga bagay na hindi mo makikita hanggang sa bigla na lang lumitaw. Larawan ng isang hapon, umalingaw-ngaw ang hiyawan mula sa labas ng gate ng villa. Sigaw ng isang babae, puno ng kawalan ng pag-asa. Si Roman at ang kanyang kapatid ay nakatayo pa rin sa hagdan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Nagsimulang yumanig ang kahoy na pinto ng mansyon nang sumugod ang babae. At pagkatapos, isang araw, habang ako ay lasing sa huwad na kapayapaang iyon, isang tunog ang bumasag sa lahat. Ang hiyaw ng isang babae. Isang babaeng minahal ng aking ama. Siya, hindi sa unang pagkakataon. Ang mga pakikipagrelasyon ng aking ama sa labas ng kasalan, bawat lihim na kwento na hindi ko alam, ngayon ay bumalik sa nakakatakot na mga anino. Nakapan ang kamera sa gate ng mansion, kung saan sinubukang sumugod ang babae, hinarangan ng mga gwardiya. Nakatayo si Roman at ang kanyang kapatid na nakatingin sa bintana. Ipinilig nila ang kanilang mga ulo, kinukutya ang hitsura ng babae. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Roman, na para bang may kakaiba siyang naramdaman. Hindi siya dumating para sa pag-ibig, kundi para sa iba. Gusto niyang sirain ang pader ng pamilyang ito. Ngunit sa sandaling iyon, wala akong ideya na ang kanyang hitsura ay simula pa lamang ng isang serye ng mga pangyayari na hindi ko inaasahan. Ang imahe ng isang 7 taong gulang na batang lalaki, si Renzo, ay pumasok sa mansyon sa unang pagkakataon. Kamukhang kamukha ng bata si Roman, kumikinang ang mga mata. Pero may misteryosong tingin ang mga mata niya, parang may tinatago na walang nakakaalam. A year later, I met Renzo. The boy didn't know who he was, but had a connection that cannot explain. And from then on, everything started to become bad. Doon ko na-realize na hindi lahat ng tao sa pamilya ko. Ang imahe ay unti-unting nagdilim, ang tunog ng hangin na umiihip ng malakas. Lumipat ang eksena kay Roman na nakatayo sa kanyang silid, hawak ang isang lumang larawan ng pamilya. Sa larawan, ang kanyang ina, na matagal na niyang minahal at nawala, ay magiliw na ngumiti. Ngunit ang imaheng iyon ay tila hindi kayang itago ang mga sikreto sa likod ng kanilang mga mata. Ang pamilya ko, ang mga taong minahal ko, ang mga taong sinasamba ko, ay may mga sikretong hindi ko nakikita. At ang alam ko hanggang ngayon ay isang malaking kasinungalingan.
Nagsimula ang lahat sa isang batang may dalang sikretong hindi maisip ng sinuman. Sa tingin mo alam mo ang kwentong ito, ngunit ang totoo wala kang alam. Samahan mo akong tuklasin ang katotohanan sa likod ng makapangyarihang pamilyang ito. Dahil sa anino ng kayamanan at kapangyarihan, may mga nilalang na hindi mo nakikita, ngunit nariyan sila naghihintay. Kapag ipinanganak ka sa isang pamilyang tulad ng mga Romano, sa tingin mo ay palaging magiging red carpet ang iyong buhay. Kayamanan, kapangyarihan, katanyagan lahat ay abot kamay. Ngunit sa likod ng matataas na pader, ang matingkad na mga ilaw ng kayamanan na iyon, may mga anino na hindi nakikita ng sinuman. Isang makapangyarihang pamilya, isang sikat na pangalan, ngunit isang pamilyang naglalaman ng mga madilim na lihim na hindi masasabi. Ang kamera ay dahan-dahang nag-zoom in sa bawat larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding. Isang klasikong larawan ng pamilyang Romano, kung saan ang bawat henerasyon ay nakukuha sa mga maliliwanag na ngiti. Ngunit kapag tiningnan mong mabuti, nababalot ng dilim ang mga mukha na iyon. Ang pamilyang Romano, isang pangalan na malalim na nakaukit sa puso ng bawat isa sa Negros. Sila ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa rehiyon, nagmamay-ari ng malalawak na taniman at malakas na imperyo ng negosyo. Ngunit ang kanilang kayamanan ay hindi nagmumula sa pagsusumikap, ngunit mula sa mga lihim na ibinaon sa maraming henerasyon. Mga lihim na hindi kayang harapin ng sinuman sa pamilyang ito, kabilang ako. Si Roman ay nasa malaking salas, liwanag na bumubuhos sa mga bintana, na sumasalamin sa mga sinaunang estatwa. Nakatayo siya mag-isa, nakatingin ang mga mata sa larawan ng pamilya. Tahimik ang kalawakan, tanging ang tunog ng orasan lang ang maririnig. Ang pangalan ko ay Roman. Ako ang pangatlong anak sa pamilyang ito, ang bunso. Simula noong bata pa ako, namuhay na ako ng masagana. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pera o sa hinaharap. Lahat ay inayos. Bahay, kotse, mga katulong lahat ay handa na. Pero alam ko, ang aking pamilya ay hindi lamang mayaman. Sa likod nito ay mga pakikibaka, laban sa kapangyarihan na hindi ko kailanman nagkaroon ng pagkakataong maunawaan ng malinaw. Scene of Papa, Roman's father, a middle-aged man, looking full of authority. Nakaupo siya sa hapagkainan, seryoso ang mukha, ngunit puno ng kalungkutan ang mga mata. Tumingin si Roman sa kanyang ama mula sa malayo, hindi maiwasang makaramdam ng hindi nakikitang distansya. Ang tatay ko, ang lalaking iginagalang ng buong pamilya. Simula nang pumanaw ang aking ina, siya ang naging nag-iisang haligi ng pamilya. Pero hindi siya tulad ng ibang lalaki. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa karera at tagumpay. Siya ay isang lalaki na maraming karelasyon sa labas, at ang mga relasyong iyon na unti-unting nabuo ang mga sikreto na hindi ko maiwasang maghinala. Slow motion shot ni Roland, kapatid ni Roman, nakatayo sa balcony ng villa, nakatingin sa malayo. Tumingin siya sa mahabang daan, walang ekspresyon ang mukha. Ang aking kapatid na si Roland ay palaging ang pinakamalamig at mahigpit na tao sa pamilya. Siya ang nasa hustong gulang at ang isa na kukuha sa akin ng pamilyang ito balang araw. Pero kahit na ganoon, pakiramdam ko palagi siyang malayo sa akin. Ang aming relasyon ay hindi simple. Tila siya ang palaging nakatayo sa labas ng atensyon ng aking ama, hindi kailanman nakakatanggap ng parehong pabor tulad ng sa akin.
Sabay na nakaupo sina Roland at Roman at umiinom sa sala. Seryosong tumingin si Roland kay Roman, parang may gustong sabihin pero nanatiling tahimik. Nakaramdam si Roman ng kakaiba, hindi maipaliwanag na kalungkutan. Kahit ako ang pinakabata, hindi ibig sabihin na mas mahal ako kaysa sa iba. Ang pagmamahal sa pamilyang ito ay hindi isang bagay na madaling matanggap ng lahat. Sa iisang bubong, kailangan pa rin natin lumaban para makuha ang pagmamahal ng ating ama at lumaban para igiit ang ating mga sarili. Bawat tao sa pamilyang ito ay may kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang tungkulin, ngunit naiintindihan ba natin ang isa't isa? Dumidilim ang eksena, unti-unting nawawala ang kumikislap na liwanag ng malalalim na ilaw. Isang malakas na ingay ang nanggaling sa looban, tunog ng pagtatalo ni Papa at ng isang babae. At pagkatapos, isang gabi, nang tila mapayapa ang lahat, biglang sumigaw. Isang babae ang dumating, gustong salakayin ang sagradong lugar ng aking pamilya. Sino siya? At bakit siya dumating sa oras na ito? Nagsimulang magbago ang lahat mula sa sandaling iyon. Ang kwento ng pamilya Roman ay hindi kasing simple ng inaakala ko. At nang magsimula akong makita ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga dingding ng mansyon na ito, napagtanto ko na ang aking pamilya ay hindi lamang isang mayaman na pamilya. Ito ay isang pamilya na puno ng kadiliman, mga lihim na pinilit kong harapin. Makakaligtas ba ako sa mga paghihirap na ito? At malalaman ko ba ang katotohanan tungkol sa aking pamilya? Halika at tuklasin kasama ko. Mukhang mapayapa ang lahat sa pamilyang ito, parang hangin lumilipas hanggang sa isang hiyawan ang bumasag sa katahimikan. Isang sigaw mula sa isang babae, hindi siya naparito para humingi ng tawad, kundi upang sirain ang lahat ng mga sikretong matagal nang nakabaon. Nakatayo sa bintana sina Roman at Roland, nakatingin sa labas. Nakita nila ang isang babae na sinusubukang sumugod sa gate ng villa na pinigilan ng mga gwardiya. Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Roman, habang si Roland naman ay nakatingin lang sa kanya ng walang pakialam. Siya, isa sa mga manliligaw ng aking ama, ay lumitaw sa oras na ito. Sino siya at bakit siya naririto? Ang sagot ay hindi pa malinaw, ngunit may nahuhulaan na ako. Ang aking ama, ang lalaking palagi naming iginagalang, ay isang mangangalo niya. Isang lalaking minahal ang aking ina ng higit sa anupaman, ngunit nang siya ay pumanaw, siya ay naging isang malamig na lalaki, nahulog sa mga relasyon sa labas ng kasal na hindi niya matakasan. Sa labas ng gate ng villa, hinarang ng mga guard ang babae. Bumaba sina Roman at Roland sa hagdan at lumabas sa bakuran. Tense ang usapan nila ng babae. Bumaba kami sa gate at narinig ang komprontasyon ng babae at ng mga gwardiya. Hiniling niyang pumasok sa loob, sinabing may kailangang lutasin. Hindi lang siya, pero unang beses kong nasaksihan ang pagkabigo ng tatay ko. Bawat babae sa buhay niya ay may dahilan, at hindi ko alam kung hanggang kailan namin ito titiisin. Nakaupo sa sala sina Roman at Roland, sumisikat ang malambot na liwanag. Napag-usapan nila ang tungkol sa kanilang ama, tungkol sa mga relasyon sa labas ng kasal na palagi niyang itinatago. Si Roman ay nagsimulang makaramdam ng hindi maintindihang mga bagay tungkol sa ama na kanyang hinangaan. Kami ni Roland, akala namin noon ay perpekto ang aming ama. Palagi niyang alam kung paano igalang at hangaan siya ng mga tao. Pero parang nagkamali kami. Sa ilalim ng harapang iyon, siya ay isang lalaking puno ng mga lihim na gawain. At ang mga tsismis sa kanya ay lumaki.
Hindi namin maiwasang isipin ang mga kaisipang iyon ang tsismis tungkol sa aming ama, tungkol sa mga sikretong hindi niya nabubunyag. Slow motion footage ng isang sulat sa kamay ni Roman, isang sulat na naglalaman ng impormasyon tungkol kay Renzo. Binasa niya ito ng may tensyon na titig, biglang nagninning ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya ang katotohanan, mayroon siyang anak sa labas. Boses ng Romano halatang sorpresa. And then, everything changed once again when discover another secret, a son. Renzo. A son never knew from one of early father's ex-women. Nung una, hindi ako makapaniwala. How could it be? I could not be the father of a child I'd never met, but it was true. The scene cuts to afternoon. Renzo came at the door of the villa, a 7-year-old boy. Tahimik na nakatayo ang bata, ang kanyang mga mata ay nagtataka ngunit puno rin ng pagdududa. Humakbang papalapit si Roman, naramdaman ang kakaiba ng bata. Pagsasalaysay, kinakabahan ang boses, bahagyang nag-aalala. Ang batang lalaki, si Renzo, ay pumasok sa pintuan na ito na parang isang malamig na hangin. Ang kanyang mga mata ay eksaktong katulad ng sa akin, hindi mapag-aalinlanganan. Ngunit ang mga pagkakaiba, mga bagay na hindi ko maipaliwanag, ay nagsimulang lumitaw mula sa unang pagkakataon na nakita ko ang bata. Ang pamilya ni Roman, sabay silang nagdi-dinner. Mag-isang nakaupo si Renzo sa sulok ng mesa, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Naramdaman ng lahat na may mali, ngunit walang nangahas na sabihin yon. Sa hapunan na yon, tahimik na nakaupo si Renzo. Walang nagsasalita sa bata. Kahit na wala siyang ginawang masama, nakaramdam ako ng pagkabalisa. Hindi na ang pamilyang ito ang pamilyang kilala ko. Ang masalimuot na relasyon ng tatay ko at ng mga babae doon ang mga sikretong unti-unti kong natuklasan. Lahat ng ito ay naging imposible para sa akin na maging ligtas. Isang flash forward ng kakaibang fenomena na nagsisimulang mangyari sa mansyon. Kakaibang ingay, mga anino na dumadaan sa mga bintana, mga bagay na gumagalaw ng hindi malamang dahilan. Pero simula pa lang iyon. Dahil pagkatapos lumitaw si Renzo, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang fenomena. Malililim na figura ang lumilitaw sa gabi, mga tunog na hindi maipaliwanag. Ang pamilyang ito ay hindi lamang may mga sikretong natuklasan ko. Naglalaman din ito ng mga madilim na bagay na hindi ko maisip. So sino si Renzo? Isang inosenteng bata o isang nilalang na may madilim na nakaraan na hindi ko alam? At ang mga kakaibang fenomena na yon, ano ang kinalaman nila sa bata? Malapit nang dumating ang sagot, ngunit magkakaroon ba ako ng lakas ng loob na harapin ito? Hayaan mo akong magpatuloy sa paggalugat. Ang eksena ay itinakda sa isang maulap na gabi. Ang mga ilaw sa villa ay kumikinang sa mga bintana. Nakatayo si Renzo sa harap ng bintana, nakatingin sa hardin. Isang pusa ang dumaan, umiti ang bata, pagkatapos ay yumuko at may ibinulong. Ang eksena ay humakbang sa isang tabong sulok, kung saan ang pusa ay biglang umikot at tumakbo palayo sa kadiliman. Nagsisimula ang mga pagbabago sa pinakamaliit na bagay. Si Renzo, ang batang hindi ko pa kilala, ay nagsimulang magpakita ng mga kakaibang aksyon na hindi kayang ipaliwanag ng sinuman sa pamilya. Lalo na ang paraan ng pakikipag-usap niya sa mga hayop. Mukhang naintindihan at nakikinig ang mga hayop sa kanya sa isang misteryoso at nakakatakot na paraan. Nakaupo si Roman sa sala, abala sa pagbabasa ng libro. Biglang narinig ang magaan na yabag ni Renzo,
Pumasok ang bata sa silid nang hindi gumagawa ng ingay. Tumingala si Roman at nakaramdam ng kakaibang lamig sa mga mata ni Renzo. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing tititigan ko ang mga mata ni Renzo, hindi maipaliwanag ang lamig. Itong batang ito may mali. Yung mga kilos niya, yung tingin niya, iba lahat. Yung pakikitungo niya sa mga hayop, sa mundo sa paligid niya, parang hindi siya normal na bata. Tahimik na nakatayo si Renzo sa gitna ng mga puno, nakikinig sa mga ingay sa paligid niya. Lumapit ang isang malaking aso at huminto sa harap ng bata. Marahang inabot ni Renzo ang kanyang kamay, tumalo ng aso, nakahiga sa paanan ng bata. May ibinulong ang bata sa tenga ng hayop. Ang kwentong ito ay nagsisimula sa tila hindi nakakapinsalang mga aksyon. Ngunit pagkatapos ang lahat ay nag-iba. Isang aso na kanina pa tumatahol ng mabangis ay biglang naging maamo at masunurin sa bata. Ang iba pang mga hayop ay pareho. Sila ay tila naakit sa kakaibang atraksyon na nilikha ni Renzo. Walang nakakaalam kung sino ba talaga ang batang ito. Ngunit naramdaman kong may isang bagay na mapanganib na unti-unting nalalantad. Tungkol sa pamilyang Roman, lahat ay nakaupo sa hapunan. Biglang may kakaibang ingay na nagmumula sa hardin, parang tunog ng mabibigat na yabag. Nagkatinginan ang lahat, ngunit walang nangahas na lumabas. Hindi nagtagal, kakaibang pangyayari ang patuloy na nagaganap. Kakaibang mga ingay, yabag ng hindi alam na pinanggalingan, mga bagay na hindi maipaliwanag ng sinuman. Nagsimula akong maghinala sa nangyayari sa bahay na ito. At syempre, lahat ay umikot kay Renzo. Itong batang ito, maaari ba siyang maging bahagi ng misteryong ito? Si Roland, ang nakatatandang kapatid ni Roman, ay nakatitig kay Renzo habang nakatayo ito malapit sa bintana. Kakaibang pakiramdam ang naramdaman ni Roland, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Tumalikod si Roland, tumingin kay Roman at bumulong. Ang boses ni Roland tense nag-aalala. Do you feel anything? Feeling ko hindi siya normal na bata. Yung mga nangyari malapit sa kanya, hindi ko maipaliwanag. Feeling ko, we are nurturing something without knowing it, see? Mga flashback sa iba pang kakaibang fenomena sa bahay, mga pinto na bumubukas ng mag-isa, mga anino na dumadaan, kakaiba, hindi maipaliwanag na mga ingay. Nakasentro lahat kay Renzo. Hindi ko maaalis ang kakaibang pakiramdam na ito. Patuloy na nangyayari ang mga kakaibang fenomena at nagsimula ang lahat ng lumitaw si Renzo. Ang mga ingay, ang hindi malinaw na mga figura at ang lamig sa hangin, lahat ay humantong sa akin sa isang tanong, anak ko ba talaga si Renzo? Naganap ang eksena sa hating gabi, nakahanap si Roman ng isang lumang libro na natatakpan ng alikabok ang mga pahina nito. Binuksan niya ito at nakahanap ng mga sipi na naglalarawan ng mga aswang, mga nilalang sa kulturang Pilipino na kayang baguhin at manghuli ng kanilang biktima. Napagtanto ni Roman na ang mga kakaibang kaganapan sa paligid ni Renzo ay maaaring naugnay sa alamat na ito. Ang tinig ng Romano puno ng takot, ngunit din ng determinasyon. At pagkatapos ay may natuklasan ako isang bagay na hindi ko naisip. Nakakita ako ng mga lumang mga libro tungkol sa mga aswang, mga nilalang na may kakayahang mag-transform at magkaroon ng supernatural na kapangyarihan.
Unti-unti, nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang mga bagay. Ang nakita ko kay Renzo, ang kanyang kakaibang mga kilos, ay maipaliwanag lahat ng isang bagay na hindi ko gustong paniwalaan. Baril kay Renzo, nakatayong mag-isa sa dilim, kumikinang ang mga mata, nakakuyom ang mga kamay na parang magbabago. Parang gumagalaw ang mga anino sa paligid niya, parang may sariling buhay. Hindi ordinaryong bata si Renzo. Ang batang ito ay isang aswang. At ito, hindi ko ipaalam kahit kanino, hindi ko ipaalam sa aking ama. Hindi ko lang siya anak, isa siyang nilalang mula sa kadiliman, mula sa hindi ko maintindihan. Hindi ko matatakasan ang mga kaisipang ito. Hindi ko anak si Renzo, hindi ko siya anak na pinalaki ko. At ang mga kakaibang fenomena na ito, lahat sila ay mga senyales ng mas malala pa. Pagkakaroon ba ako ng lakas na harapin ang katotohanan tungkol kay Renzo? At makakayanan kaya ng pamilya ko ang mga madilim na sikretong ito? Nakaupo si Roman sa kanyang study, isang madilim na liwanag na nagmumula sa mesa. Tinitigan niya ang isang larawan ng pamilya, ngunit hindi isang masaya, ngunit isa na may mga bitak, mga palatandaan ng pagkawatak-watak. Sa sandaling ito, alam niya na ang mga bagay ay hindi magiging pareho. I stand between two paths. One is to protect Renzo, the illegitimate child that didn't know about. Itong batang ito, kahit isa siyang aswang, ay walang kasalanan. Pero ang kabilang landas ay isang landas na hinding-hindi matatanggap ng pamilya at lipunan. Mapoprotektahan ko ba ang batang iyon? O si Renzo ba ay magdurusa sa pag-abandona na hindi nararapat sa kanya? Nakatayo si Roman sa labas ng villa, hating gabi na. Tahimik ang buong bahay, ngunit ang tunog ng sipol ng hangin sa mga puno ay nakadagdag sa misteryo ng espasyo. Tumingala si Roman sa mabituing kalangitan, iniisip kung tama bang tumabi kay Renzo, isang nilalang na hindi niya maintindihan. Boses ni Roman sumasalungat. Ito ang pamilya ko, ngunit ito rin ang mundong nakilala ko. Paano ko iwanan ang lahat para sa isang bata? Isang bata na nagtataglay ng sikretong hindi maisip ng sinuman. Dapat ko bang patuloy na protektahan siya? Alam na maaari nitong sirain ang lahat ng aking binuo. Si Roland, ang nakatatandang kapatid ni Roman, ay pumasok sa silid at tinignan siya ng may pag-aalalang mga mata. Nagsimulang maging tense ang mga bagay sa pagitan nila, parang psychological battle ang usapan ng magkapatid. Roland, alam mo, Roman, hindi tayo mabubuhay magpakailanman sa isang kasinungalingan. Ginawa ng tatay natin ang lahat ng mali, at si Renzo, hindi natin siya anak. Isa siyang makasalanang nilalang. Hindi ko siya kayang protektahan, hindi ko kaya. Masisira ang pamilyang ito. Roman, sa malalim na pag-isip. Roland, hindi mo naintindihan. Hindi ko kayang baliwalain si Renzo. Anak ko siya, kahit hindi siya normal na tao, wala siyang kasalanan. At hindi ko kayang talikuran ng isang bata dahil lang sa sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Nagsimula kaming magtalo. Ang sinabi ng kapatid ko, ang naramdaman ko, ang lahat ng ito ay lumikha ng malalim na kawalan ng katiyakan sa akin. Hindi lang ako nahaharap sa pagtataksil sa sarili kong pamilya, kundi nahaharap din ako sa katapatan na mayroon ako kay Renzo. Sapat ba akong malakas para gawin ang tama? Isang gabi, nakatayong mag-isa si Renzo sa kanyang silid, nakatingin sa salamin. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbago ng kulay,
naging kasing liwanag ng isang sulo, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang kumunot na parang magbabago. Isang malakas na hangin ang umihip, pinatay ang mga ilaw sa silid. Naalala ni Roman, hindi na ako pumikit. Nagsimulang ihayag ni Renzo ang tunay niyang ugali. Hindi ko siya anak, isa siyang nilalang na hindi natin maintindihan. Gabi-gabi, kitang-kita ko ang pagbabago ng kanyang katawan. Lalong lumiwanag ang kanyang mga mata, ang liwanag na iyon ay parang babala. Ang pamilya ni Roman, sila ay nakaupo sa hapunan, ngunit ang kapaligiran sa pagitan nila ay isang nakakatakot na katahimikan. Ang kanilang mga mata ay kay Renzo, lahat ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Roman, puno ng sakit. Pero ang totoo, kahit anong gawin ko, hindi ko maitago ang nangyayari. Nagsisimula ng maghinala ang pamilya ko kay Renzo. Nakikita ko ang alienation, takot sa mga mata nila. Ako naman, hindi ko na alam kung kaya ko pang protektahan ang batang ito. Isang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Roman at Roland. Bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa isa't isa, ni isa sa kanila ay walang gustong sumuko. Roland ngumingiti. Hindi mo ba naiintindihan? Si Renzo ay isang panganib. Hindi natin siya anak, isa siyang aswang, isang nilalang na hindi makontrol. At gusto mo siyang protektahan? Hindi ka na mabubuhay sa kasinungalingang ito. Romano paninindigan. I can't abandon him, Roland. He's my son. And no matter what, I won't betray him. Dimang ilaw sa sala. Ang presensya ni Renzo sa silid ay isang banta. Kakaibang fenomena ang patuloy na nangyayari sa pamilya ni Roman. Lumilipad ang mga bagay, nagmumula sa mga silid ang mahiwagang ingay. Nang ang kakaibang fenomena ay naging hindi nakokontrol, alam kong kailangan kong gumawa ng desisyon. Itutuloy ko bang protektahan si Renzo at panatilihing sama-sama ang pamilyang ito, o isusuko ko ang lahat at hahayaan ang bata na itakwil? Ngunit alam ko na bawat desisyon na gagawin ko ay magbabago sa lahat ng aming buhay. At marahil, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong bumalik. Nakatayo si Roman sa madilim na silid, ang liwanag mula sa nag-iisang lampara ay sumisikat sa kanyang mukha na pagod na. Nakatayo sa tapat si Renzo, malamig at gutom ang mga mata. Parang nilalang na naghahanap ng mabibiktima. Roman, puno ng sakit at determinasyon. This is the decisive moment. I cannot turn back. Kailangan kong panindigan si Renzo, kahit na hindi ko siya anak sa paraang naisip ko. Bahagi siya ng pamilyang ito, at hindi ko hahayaang masira muli ang pamilya ko. Ang pagpili na ito ang magpapasya sa kapalaran ng aking pamilya, ni Renzo, at ng lahat ng tao sa paligid ko. Mananatili ba akong tapat sa aking pamilya at mapoprotektahan? Sa villa, madilim ang kapaligiran. Tinakpan ng gabi ang bahay, tanging ang mahinang liwanag lamang mula sa mga lampara sa bahay ang natitira. Si Roman ay nakatayong mag-isa sa sala, nakatingin sa pangunahing pinto, puno ng pagod at pagkabalisa ang kanyang mga mata. Umaaligaw-gaw ang bawat maliit na inday sa bahay, na nagpapabigat at nakakatense sa espasyo. Boses ni Roman, puno ng kawalan ng pag-asa at tensyon. Masyado na akong napagdaanan para ma-realize na hindi ko na naiintindihan ang mundong ito. Ang dating alam ko tungkol sa pamilya, tungkol sa pag-ibig, ay nabaligtad na ngayon. Araw-araw, kailangan kong harapin ang mga desisyon na hindi ko akalain na gagawin ko.
Kaya ko bang protektahan ang aking pamilya nang hindi nawawala ang lahat? O magiging kasiraan lang yun? Gabi na, mag-isang nakatayo si Renzo sa garden. Ang madilim na liwanag mula sa villa ay sumikat, na naging dahilan upang magmukhang multo ang figura ng bata. Tumingala siya sa mabituing kalangitan, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang liwanag ng mga supernatural na nilalang. Hindi siya ang inakala kong anak. Hindi lang anak ko si Renzo, isa siyang kakaibang nilalang, isang aswang. Kahit anong pilit kong itago o protektahan siya, alam kong hindi magiging madali ang laban na ito. This boy is standing between two worlds and I am the one who have to decide in my path. Ang pamilyang Romano, nakaupo sila sa hapunan. Ngunit ang kapaligiran sa sandaling ito ay hindi na pareho. Ang mga mata ng lahat ay puno ng pagdududa at pag-aalala. Lahat ng mata ay kay Renzo, ngunit walang naglakas loob na sabihin ang kanilang nararamdaman. Ang ugnayan ng pamilya ay tila banta sa hitsura ng bata. Ang pamilya ko ay nasa isang sangandaan na walang makakabalik. Ang mga sikreto, ang mga bagay na matagal nang nakatago, ay nabubunyag na. Hindi na si Renzo ang bata na maituturing nating normal. Ang mga lihim na nakapaligid sa kanya, tungkol sa mga supernatural na nilalang, lahat ay nagtatanong sa atin. Maaari ba tayong magpatuloy na mamuhay ng magkasama? O ito na ba ang katapusan ng isang pamilya? Isang gabi, nakatayo si Roman sa hardin, kaharap si Renzo. Ang bata ay hindi na ang mahinang bata na dating kilala ni Roman. Nag-aapoy ang mga mata ni Renzo na parang handang harapin ang lahat ng darating. Naging tahimik ang paligid, tanging kaluskos na lang ng hangin ang natitira. Romano, puno ng determinasyon ngunit puno rin ng pagkabalisa. I am standing between Renzo and my family, between the choice between right and wrong. Oras na para gumawa ako ng isang bagay. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mag-isa si Renzo. Pero tama ba itong desisyon? Mapoprotektahan ko ba ang batang ito nang hindi sinisira ang lahat ng ating binuo? Ang dilim sa pamilya ni Roman, kakaibang yabag ang umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang mga bagay ay unti-unting gumagalaw, walang nakakaalam kung bakit. Ang mga paranormal na kababalaghan ay naging mas malakas kaysa dati, dahil ang lahat ay tila nawalan ng kontrol. Lahat ay dumulas sa akin. Lalong lumalakas ang paranormal phenomena. Kakaibang ingay, anino na lumilipad sa dilim at alam ko. Hindi ko hahayaang mabuhay ang pamilyang ito sa takot na ito. Pero hindi ko rin kayang sumuko kay Renzo kahit na siya ay isang aswang. Dumating na ang pagpipilian at kailangan kong harapin ito. Isang supernatural na labanan ang sumiklab sa pamilyang Romano. Unti-unting nag-transform si Renzo, nagsimulang magbago ang kanyang katawan, umalingaw-ngaw ang mga kakaibang tunog. Si Roman ay nahaharap sa pag-atake ng kanyang sariling anak, habang ang kanyang pamilya ay nasa estado ng gulat. Romano, puno ng takot ngunit puno rin ng determinasyon. Sobra na ang lahat. Ang pamilya ko, Renzo, nasira ang lahat. Hindi ko na anak ang batang ito. Isa siyang nilalang na hindi ko maintindihan at kailangan kong harapin ang masakit na katotohanan ito. Pero hindi ko hahayaang masira ang pamilyang ito. Ano man ang mangyari, poprotektahan ko ang mga taong mahal ko. Isang mabilis na paghiwa kay Roman na nakatayo sa harap ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit din ng pagkahapo. Siya ay nahuli sa pagitan ng pagkasira at ang huling pagpipilian.
Romano, puno ng panunumbat sa sarili, ngunit puno rin ng determinasyon. Nakagawa na ako ng desisyon. Poprotektahan ko si Renzo, kahit hindi ko siya anak sa paraang nakilala ko siya. Pero hindi ko siya kayang iwanan, at hindi ko hahayaang masira ang pamilyang ito. Gagawin ko ang sa tingin ko ay tama, kahit nakabayaran ko ang lahat. Bumukas ang eksena, unti-unting kumukupas ang liwanag, tinatakpan ng dilim ang pamilyang Romano. Hindi na ipaliwanag ang lahat ng kakaibang pangyayari, nandoon pa rin ang mga tanong tungkol kay Renzo at sa kanyang pamilya. Hindi pa tapos ang kwento. At iyon na ang katapusan o baka isang bagong simula. Hindi pa rin lubusang nabubunyag ang mga sikreto ng pamilyang Romano. Renzo, makakasama kaya ng batang ito ang kanyang pamilya o patuloy pa rin ba siyang lalaban sa sarili niya? Napakahaba ng paglalakbay na ito, ang paglalakbay upang matuklasan ang supernatural na mundo. At alam ko, hindi pa tapos ang ating kwento. Nandoon pa rin ang lahat ng tanong. Hindi titigil dito si Renzo, ang kanyang pamilya, at ang mga mahiwagang sikreto ng mundong ito. Hindi pa tapos ang kwento, at hindi pa rin malinaw ang landas na hinaharap.